Salamat pagi rakyat! Malayo ka na talaga, madam. Halos 3 oras nga ang biyahe natin sa tourist spot na to. Pero bago yan, susunduin muna natin ating kasama papunta sa tourist spot na to. Ang kaibigan nga ng asawa ko yung kasama natin sa tourist spot na to. Sila yung mag-guide sa ating pagpunta doon. Madaanan nga natin itong isa sa pinakamalaking mall dito sa KK. At marami ka pang madadaanan na malalaking mall at nagagandahang structure dito sa kanilang lugar. At bukod sa kanilang magandang lugar ay marami ka pa makikita ang mga tourist spot dito, kaso hindi nga lang namin napuntahan yung ibang spot dahil nakukulangan na po kami ng araw. 5 nights and 4 days nga kami dito, kaya sinulit talaga namin ang araw. Madaanan nga natin dito yung isang port na papuntang island. Yung naalala mo sa last video ko ay yung Manukan Island. Diyan po kami dadaan. Napakalaki nga itong KK guys, kaya hindi nakapagtataka na yung mga mall nila dito ay ang layo-layo. Napaka-smooth at pabilis nga ang aming takbo guys, dahil dito ay wala talagang nag-overtake na masasakyan. Hindi gaya sa atin, ay naku, puro bida-bida ang mga driver. Ay grabe ka madam, napunta na naman sa driver yung usapan. Napakaganda talaga ang mall na to. Kaya lagi talaga akong full charge dahil gusto ko talagang mag-video sa lugar nila. Grabe, hindi pa rin talaga ako makapaniwala na napuntahan ko ang lugar na to. Dahil dyan ay kakanta ako, wag muna tayong umuwi. Ay madam, andyan ka na naman sa pakanta-kanta mo. At habang tumatakbo ang aming sasakyan, ay naalala ko ang aking mga anak. Ano na kayang ginagawa nila? Dito nga guys, ay malapit na tayo sa isang mall. At dito namin hihintayin isa pa naming kasama. Isa din ito sa pinakamalaking mall dito sa KK. Ito ay ang Borneo Hyper Mall. Naabutan nga ito ng asawa ko last 2016 at pinakamatagal na itong mall na to. Habang naghihintay kami sa aming kasama, ay tudo naman TikTok ito si madam. Uy! Minsan talaga ay mapaisip ka, yung dating pinangarap mo ay natupad na. Alhamdulillah for everything. The drama ka na naman, madam. Maya't maya nga ay dumating na yung kasama namin. Nabagot na nga din si madam. Dahil 1 oras kami naghihintay dito. Buti na lang at maganda itong view na nakuha ko, kaya todo video si madam. Dumating na nga kami dito sa Kondasang, na kung saan ay dito mo makikita yung napakagandang tourist spot dito sa KK. Pero hindi pa talaga dito yung pinaka tourist spot nila. Tatakboyin pa natin ng 15 minutes bago tayo makarating doon. Dito nga ay maraming nagbebenta ng mga souvenir na napakamura at pwede ka pang tumawa. Siyempre, hindi nagpapahuli si madam at bumili na rin. Iba't ibang klase nga ang mga souvenirs na pwede mong mabili dito. May mga sombrero, mga damit, mga keychain, mga bag, at iba pa. Mga Chinese nga karamihan yung mga nagbebenta dito. Pero dito na rin sila naninirahan. At dumating na nga tayo dito sa isa sa pinakasikat nilang tourist spot. Para talaga siyang Switzerland. Dati ay nakikita ko lang ito sa TikTok, pero ngayon ay napuntahan ko na. Yung nasa Pinas pa nga lang ako ay naghahanap na talaga ako sa TikTok yung mga tourist spot dito sa KK. Lalo na patungkol ito sa mga nature ba. Ilang take na ba yung TikTok nyo, madam? Grabe guys, sobrang lamig ng paligid. Kahit na ito ay tanghaling tapat, ay ramdam mo talaga yung lamig ng simoy ng hangin. Dito daw, pag umaga ay nagfa-fog talaga yung paligid. Laki nga ng nasasakupan ng lupang ito. Napakaraming baka ang nabubuhay sa lugar na ito. Diba? Para ka talagang nasa Switzerland. Nasa tuktok nga ito ng bundok guys. Kaya kung napapansin nyo ay maraming fog dyan sa may itaas. Dito ay maraming tinatanim na mga cabbage, mga strawberry. Dyan sa entrance guys ay nagbayad nga kami ng 5 ringgit. O mga 60 pesos sa palitan natin. Medyo may kalayuan nga ng konti itong entrance nila doon sa tourist spot talaga. Mga 5 minutes. Ganon. Ay salamat at nakarating na rin tayo after how many miles? Entrance pa lang ay bubungad sa'yo itong sasakyan na ewan kung aandar ba ito o sira lang talaga. Napaka-instagrammable nga ang entrance nila. Dito marami ng mga turista ang kumukuha ng mga larawan. Dagdag ganda talaga itong mga bulaklak nila na sobrang dami. Kung gusto mong mag-enjoy the whole night, meron silang pauupahang mga bahay dito. Di ko nga lang alam kung magkano yung bayad. At dito guys, aapa ka muna para makapasok tayo dito sa may bakahan nila. Sisilbi nga ang sanitizer yung inaapakan nating basa kanina. Para maiiwasan yung mga mikrobyong dala ng turista. Very protective nga itong area nila dahil dito malaking pagawaan nila ng gata.
gatas. Maraming turista nga ang nagfi-feed sa mga baka. Ayan, hindi talaga nagpatalo si Madam ay for the go. Grabe talaga yung mindset ng mga negosyante, no? Biruin nyo guys, yung damo na yan is 1 ringgit na binibenta nila. Itong gatas naman ay 1.5 ringgit. Pero grabe guys, ayaw talagang uminom ng mga baka na. Ano ba namang hindi mabubusog yan, Madam, sa daming turista nagpapakain sa kanila. Dedein na. Dahil choosy nga itong malalaking baka, lumipat na si Madam dito sa maliliit na baka. Ay, salamat. Buti na lang at gutom ang mga bakang to. Kambing man yan, Madam. Hindi man yan baka. Ulo, grabe. Kuwat pa. Pagkatapos nga namin doon sa may bakahan ay umakyat kami dito sa may taasan at dito nga marami kang makikitang mga bulaklak na napakaganda. Grabe talaga ang peaceful dito guys, as in mapasana all ka na lang talaga. Dito guys, bawal mamitas ng bulaklak. Siguradong magbabayad ka ng malaking halaga pag nagawa mo yun guys. Ay grabe, very demure talaga to si Madam. Uy! At dito nga ay magsasanitize ka na naman sa iyong paa bago ka makarating dito sa maitaas talaga. At dito nga ay makikita mo ang iba't ibang produkto nila na fresh from the farm. At dito nga, matitikman mo yung fresh milk na galing sa baka at mga yogurt na isa sa mga produkto nila. Sa lahat ng paninda nito ay made from the farm. Meron din silang pizza na sobrang sarap ng mga toppings nila. Matatakam ka talaga sa sobrang sarap at napaka-fresh ng paninda nila. Hindi nga kami itong gatas at yogurt nila at syempre, itong pizza nila. Sa halagang 28 ringgit ang isang whole ng pizza at 4 na ringgit sa per slice nila. Boto niyo lahat to? Sobrang sarap nga itong fresh milk nila guys at hindi siya matamis. Dito talaga ang tagal kong tumayo dito guys. Ito kasi ay inaabangan kong mawala yung fog na kapalibot dyan sa Mount Kinabalu. Dahil ang lugar na Kota Kinabalu ay hango sa bundok na ito. Napakataas nga ang bundok na to. At meron din dyang tourist spot sa taas. At marami ding turistang pumupunta dyan. Marami din palang paupahan dyan na kung saan ay tanaw mo ang Mount Kinabalu. Dito palang matatagpuan yung planta nila sa gatas. Dyan sa loob mo makikita kung paano nila ginawa yung gatas. Sandali nga lang kami dito guys dahil pupuntahan pa kami isang lugar. Hindi talaga maaawat si Madam itong kakaplex niya sa boots na ino-order niya pa sa TikTok. At hanggang dito na lang guys. Paalam! See you on my next vlog.